Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-280 na kabanata. Ang paglilinis. Ikaw ba si Chelsea Wood? Si Art ay tumingin ng may bakas ng pang-aalipusta. Sa kanyang paningin, ito ay mababang babae na walang alam tungkol sa kanya. Natatandaan ko nang bumisita ako sa iyong papa, 10 taon na ang nakakalipas. Hindi mo ba ako natatandaan? Hindi ko na natatandaan ang pagbisitang iyon, sagot ni Chelsea. Pinilit na panatilihin ang kanyang boses na kalmado at may parehas na tono sa taong kausap. Pero nang sandaling iyon, ang iyong anak ay suspect. Kailangan ko siyang isama, upang kuhaan ng statement. Please excuse me. Sandali lang. Bakit ka sobrang nagmamadali? Si Art ay nagpakita ng pagkayamot. Inilarawan na ito ng mama ni Julian kagabi. Ito ay may direktang pag-iisip at hindi basta-basta sumusuko. Umiling ang papa ni Chris. Ang lalaking nakatayo sa likuran nito ay lumapit. Ito ay ang abogado ni Art. Sinabi nito, Officer Wood. Ang alam ko ay, ang nai-record mo lang ay ang mga sinabi ni Saul sa iyo sa insidente. Wala pang nakasulat na ebidensya. Wala pa kayong nakukuha na official statement sa kanya. Wala kang magagawa na matibay na kaso laban dito. Tatawag ako sa mga kasamahan ko na nagbabantay kay Saul. Inilabas ni Chelsea ang cellphone at tumawag sa kasamahan na nagbabantay kay Saul. Kailangan mong ipakausap sa akin si Saul. Gusto ko siyang makausap ngayon, wika ni Chelsea. Hindi pwede ngayon. Ang operasyon ni Saul ay alas 6 ng umaga, at siya ay under pa ng anesthesia, wika ng officer. Sa narinig, wala siyang nagawa, kundi ma-depressed. Tumingin siya sa abogado ni Art. Ano ang kanyang kondisyon? Base sa doktor ang kondisyon niya ay maayos. Ang 5 bala sa kanyang katawan, ay walang tinamaan na maselen na parte. At natanggal na ito lahat. Pagkatapos ng ilang araw ang kanyang isip ay malinaw na, at makukuhaan na natin siya ng statement, wika ng pulis. Okay. Kayong dalawa ay bantayan mabuti si Saul. Kapag may nangyari na kahit ano, tumawag kayo sa akin kaagad, at tinapos na ni Chelsea ang tawag. Officer Wood, nakahanda na kaming piyansahan ang aming kliyente. Isasama na namin siya ngayon. May mga tanong ka pa ba, wika ng abogado na nakangiti. Wala siyang itatanong na kahit ano dito, at ayaw niya bigyan ito ng atensyon. Upang magulo siya mula sa mga plano kay Chris. Tumingin ito kay Chris at sinabi, kung ikaw ay guilty, ibabalik kita muli sa kulungan, sa sarili kong mga kamay. Magaling, si Chris ay lumapit dito na nakangiti. Bumulong ito, tingnan natin kung makakaya mong subukan. Pero huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko sa iyo sa nakaraan. Sinubukan kong balaan ka. Kung nagkamali ka sa akin, pagbabayarin kita dito. Kumindat ito at bahagyang ngumiti. Si Art ay inilabas ang kanyang anak sa police station. Bagaman ito ay mayaman, hindi siya pasasa sa mga mamahaling sasakyan at iba pa. Ang abogado ay nagpaalam sa kanyang kliyente at umalis. Nang makarating sila Chris sa kanyang sasakyan, ang mukha ni Art ay naging mapanglaw. Si Chris na nakaupo sa unahan ng passenger seat ay sobrang nabalisa, at hindi naglakas ng loob magsalita sa kanyang papa. Ang kanyang papa ay nag-drive ng tahimik patungo sa mamahaling residential area ng Baltimore. Bagaman ang lugar na ito ay hindi sobrang mamahalin, ito ay mabibilang sa upper class. Katulad ng ibang mga tao, na kagaya niya. Si Art ay palaging hindi ipinapakita ang kanyang yaman. Pero hindi rin siya nagpapanggap bilang mahirap, at tumira sa mga may mahihirap na kapitbahay. Pagkatapos nilang maglakad sa kanilang bahay, tinanggal nito ang coat at ibinigay sa kasambahay. Sumama ka sa akin, nakatitig niyang sabi sa kanyang anak. Si Chris ay sumunod sa study room nang natatakot. Si Chris ay isinara ang pintuan at humarap sa kanyang papa, na wala pa rin masyadong sinasabi. Biglang sinampal nito ng malakas si Chris sa mukha. Ang tainga nito ay nagring, at ang mukha ay uminit. Gusto ko na maging maingat ka. Gusto mo bang sirain ang aking reputasyon, tama ba? Ang kanyang papa ay sinisigawan siya habang nakatitig sa kanya. Bagaman ito ay kalmado sa police station. Ang kanyang bagsik ay ipinapakita na niya ngayon. Siya ay senior official. Kapag ang kanyang anak ay nalantad sa paggawa ng malaking krimen, ang pinaghirapan niyang career ay masisira, sa isang magdamag lang.
Papa sorry, hindi ko ito kasalanan. Pangako hindi na ako uulit sa ganitong mga pagkakamali, wika ni Chris. Kapag umulit ka papapatayin kita, galit na wika ni Art. Umupo ito sa swivel chair at ipinahinga ang ulo sa kanyang kamay. Ang buhok ni Art ay nagsimulang malagas noong edad 30, kaya kinalbo na niya ito. Nang ang kanyang katayuan sa Baltimore ay lumaki. Bumili siya ng pelukan. Halos wala sa mga kasamahan niya ang nakakaalam na siya ay kalbo. Inabot niya ang box ng sigarilyo sa kanyang metal desk, at kumuha ng malaking tabako. Si Art ay humitit. Kailangan niya ng nicotine upang matulungan siyang kumalma. Hindi sila pwedeng maging problema sa kasong ito. Mayroon ka na bang idea upang masolusyunin ito? Tanong niya sa anak. Hindi na siya masyadong balisa, kagaya kanina. Dad, kung huwag kang mag-alala, malulutas ko ang problemang ito, wika ni Chris, na nakaramdam ng kaunting ginhawa. Si Saul ay may impormasyon na hindi maganda para sa akin. Hayaan mo akong makahanap ng paraan upang patahimikin na siya ng tuluyan. Gawin mo ito, sa lalong madaling panahon. At gawin mo ng maayos, utos ni Art. Ang insidente ay naging malubha, at mahirap para sa kanya ang rumesponde ng maayos. Ayaw niya na nabibigla. Opo, alam ko, wika ni Chris. May balita sa Blood Brothers gang kahapon, wika ni Art. Pumayag sila sa aking kahilingan. Sa oras na hamunan natin ang Clifton family sa isang showdown. Magpapadala sila ng mga fighters upang tulungan tayo matalo. Inisip niya ang nakaraang pag-uusap sa leader ng gang sa pamamagitan ng telepono noong nakaraang araw. Si Art ay planong sakupin ang underground world sa Baltimore mula sa Clifton family. Pinlano niya ito ng maingat, at hindi nagsisimula ng laban, hanggat hindi siya siguradong mananalo. Sa loob ng ilang taong nakalipas, ang puwersa ng underground world na kontrolado ng Stedman family, ay na-develop. Sa 2 taon na nakalipas, naramdaman niya na ang pagkakataon ay dumating na sa kanyang pamilya, upang pumalit sa Clifton family. Nagsimula na siyang makipag-usap sa gang, ilang buwan na ang nakalipas. At sinabihan niya ang mga ito na tulungan siya sa kanyang mga plano. Ang Blood Brothers ay tumutulong ng pasekreto. Alam niya, na malamang ay sinusuri nito ang pamilya niya, at magdedesisyon kung tama ba na, suportahan sila o hindi. Sa nakaraang araw, nang tumawag siya sa gang leader, na si Tyson Slade. Sa wakas ay nakuha na niya ang sagot na kanyang inaasahan. Niliwanag na ito ni Tyson, na susuportahan niya ang Stedman family, sa pagsakop sa Baltimore underground world. Kapag si Art ay nagpadala ng hamon sa Clifton family, ang gang ay tutulungan sila. Magandang balita, pumayag na ang gang, sigaw ni Chris sa pagkabigla. Alam niya na ang kanyang papa ay nakikipag-usap sa mga ito. Kailangan mo munang ayusin ang problema mo, bago makipagnegosasyon kay Joseph Clifton. Sabihin mo sa kanya, ang mga sinabi ko sa nakaraan. Dad, talaga bang ito ay inaapura? Tanong ni Chris na medyo nako-confused. Pag-aapura, si Art ay tumitig sa kanyang anak. Palagi kitang sinasabihan, ang oras ay mabilis lumipas. Ang ating lakas ay nasa pinakamataas na. Sa suporta ng gang, ito na ang tamang oras. Hindi natin alam kung kailan pa muli tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Hindi natin pwedeng palagpasin ang bagay na ito. Kailangan mo maging sigurado, na iintindihan mo. Opo Dad, tama kayo. Masyado akong nag-aalangan. Kapag natapos ko na ang problema ko kay Saul, pupunta ako kay Joseph at makikipagkita, wika ni Chris. Umalis ka na ngayon at isipin kung ano ang dapat mong gawin. Ikinaway nito ang kamay sa kanyang anak upang umalis. Si Chris ay umalis sa study room ng mabilis. Nang sumunod na araw, si Saul ay natutulog pa rin sa kanyang kama, sa Baltimore General Hospital. Sa labas ng pinto ni Saul, 2 police officer ang nakaupo sa kanilang bangko. Bagaman ay binabantayan nila ito, nakasandal sila at nakapikit ang mga mata. Dahil hindi sila nakatulog sa kama, sila ay sobrang napagod. Halos sila ay maghilik na. Isang maliit na cart ang umaandar sa hall, ang gulong nito ay umiingay sa mga tiles. Nang ang cart ay lumagpas sa officer, silang dalawa ay nagising, at tumingin sa taong may tulak ng cart. Ang cart ay halos 3 feet ang taas, at gawa sa stainless steel. Ito ay naglalaman ng blue garbage can, at green na lalagyan ng tubig, brass, at map.
Ito ay tulak ng isang matandang babae na kulubat ang mukha, at unat na figura. Sa narinig na nagising ang mga pulis. Ang matandang babae ay napatingin, at hinawakan ang kanyang dibdib sa takot. Naglilinis ako sa ospital. Tuwing umaga ay nagpupunta ako upang maglinis. Kung hindi ko malinisan ang floor na ito, bago mag-alas 7. Ang ospital ay tatanggalin ako. Mabilis na wika ng matandang babae sa mga pulis. Tumingin ito sa kwarto ni Saul at sinabi, "Narinig ko na mayroong mamamatay tao dito. Natatakot ako na pumasok. Kung sasabihin ninyo na ang kwartong ito ay hindi na dapat linisan, hindi ko na ito gagawin. Pero kailangan niyong pumunta sa Hospital Management Office, upang tulungan ako na sabihin ito sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi ako babawasan ng sweldo ng boss ko." Ang dalawang pulis ay nagtinginan sa isa't isa. Kung aalis sila sa kanilang pwesto upang pumunta sa office, kailangan nilang umikot sa malaking bilog ng hall. Ayaw nilang iwanan ang room na kanilang binabantayan. "Lola, pumasok ka na at maglinis. Huwag kang mag-alala, ang lalaki ay walang malay at nakaposas pa rin. Imposible sa kanya na masaktan ka. Tumuloy ka na," wika ng isang police officer. Itinulak nito ang cart sa loob ng kwarto ni Saul. Ang pulis ay bumalik muli sa pagsandal sa kanyang bangko, at nagsimulang maghilik. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.